Okay, gabi po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. So, hindi na po natin patatagalin pero binabati muna po natin ang lahat po ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa abroad. Magandang araw po o gabi o anumang oras na mapapanood po ninyo. Ito pong ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, so pag-uusapan po natin ngayon ito pong si Escudero, no? So may nalaman po kasi tayo, may nabalitaan tayo na ito palang pagiging Senate President ni Escudero sa simula pa lang ay mayroon na pong kondisyon. Kung maalala po ninyo mga kababayan, nung inalis po o tinanggal po o pinalitan po etong si Zubiri bilang Senate President, si Escudero po ang ipinalit. Pero may pero Bakit ko pa sinabing may pero? Meron pala yung kondisyon. No, merong kondisyon. Ano nga ba yung mga kondisyon na yon? Siyempre, dahil alam naman natin na dyan sa Senado, yung iba dyan, yung karamihan dyan, mga tokmol. No? At hindi lang basta-basta mga tokmol. Talagang mga mongoloid, mga tolongges. No? Na kung saan ay wala pong paninindigan para sa taong bayan. Na kung saan ang iniisip lamang po ay ang kanilang mga sarili. Na kung saan ang habol lamang po nila ay magpayaman at hindi para sa bayan. Alam naman natin kung sino-sino na sila, no? Alam natin kung sino-sino tong mga taong sinasabi ko. Number 1 na dyan, si Bongo, syempre. Si Bato de la Rosa, si Amy Marcos, si Marco Beta, at iba pa. Na kung saan masasabi mong may pinag-aralan, may kredibilidad, pero walang paninindigan. Kaya kung ako tatanungin ninyo kung ano ba yung aking gusto sa isang tao, yung may kredibilidad o may paninindigan, doon ako sa may paninindigan. Kasi may paninindigan kasi para sa akin lang, lalo na kapag mabait, maninindigan po yan mga kababayan, sa katotohanan. Maninindigan po talaga yan sa tama at hindi po sa mali. Meron po kasing iba dyan na senador na kahit nakikita nilang talagang sobrang mali, hindi nila magawang magsalita. Hindi nila kayang kausapin hindi nila kayang maglabas ng kanilang saloobin patungkol sa isang taong katulad na lamang po ni Sara Duterte. No? Na sa halip na magsalita sila para sa taong bayan, sa ginagawa ni Sara Duterte, ay nagiging tikom po sila. At kalaunan pa nga nagiging protector pa. No? Nagiging protector pa o nagiging abogado pa mismo ng isang babaeng sakim sa pera at kapangyarihan katulad po ni Sara Duterte. No? So balik tayo kay Escudero. Bakit ko po ba nasabi ito? Kasi po, kung makikita po ninyo, kung namamasdan ho ninyo, naobserbahan ninyo yung mga pangyayari. Bilang si Escudero ay presidente o pangulo ng Senado, kitang-kita po, obvious po, na alam niya yung batas, pero pilit niyang binabaliko ang batas. Alam niya yung tamang proseso, alam niya yung tamang gawin bilang isang Senate President patungkol sa usapin ng impeachment, tila gumagawa po siya ng sarili niyang batas o pamamaraan para lamang po hindi matuloy, hindi ma-impeach o hindi mapag-usapan dyan sa Senado yung katiwalian po ni Sara Duterte na ginawa niya
sa taong bayan na dapat po niyang panagutan. No? So, bakit ba ganun? Ngayon, may napanood po ko mga minamahal ko mga kababayan na itong tinatawag dyan sa Senado na Duterte Block na binubuo po ng mga tulongges na mga ulupong, mga tao, mga aso, mga utusan, mga alipin ni Rodrigo Roa Duterte. Meron po akong napanood na ang kanila daw suporta ay talagang ibibigay nila kay Escudero. Bakit nga ba si Escudero ang gusto nila? Kasi nagpakitang gilas. Nagpakitang gilas si Escudero na kung saan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, nababali niya, nababaluktot niya yung tuwid na itatama niya yung hindi tama. No? So, kaya nagustuhan siya ng Duterte Block. Kasi, mas naninindigan si Escudero para sa isang taong magnanakaw. Mas naninindigan si Escudero sa isang taong delikado o isang banta sa bansa na ito. Kaya gustong-gusto siya. No? Kaya nakuha ni Escudero yung kanilang suporta. So lumalabas na kaya lamang si Chis Escudero nananatiling Senate President dahil sa meron po siyang malamang ipinangako sa Duterte Block na kung siya ay pananatiling Senate President, gagawin niya ang lahat para lamang hindi ma-impeach itong si Sara Duterte. Yan po ang nakikita ko at nababasa ko kahit po hindi natin naririnig yung kanilang mga sinasabi, kahit hindi natin nakikita kung paano sila magkaroon ng komunikasyon. Malamang may kondisyon talaga yan para makuha ni Escudero at manatili siya sa posisyon. Kinakailangan niyang maging aso, tuta o sunod-sunuran sa kagustuhan ng Duterte Block. Nakita nyo na? Akala natin sa iglesia ni Manalo lang natin makikita yung black voting. Dito din pala sa Senate natin makikita o sa Senado natin makikita na meron ding black voting. Kaya lang tinawag silang Duterte Block. No? Kasi talagang sila ay mga ulupong ni Rodrigo Roa Duterte na handang magpakamatay kay Rodrigo Roa Duterte, tama man siya o mali. No? So, para sa akin, kaya nagiging bulag, kaya nagiging bingi, kaya nagiging tanga, kaya nagiging swail si Escudero sa batas na pinatutupad ng ating bansa sapagkat nakukuha niya yung gusto niya. Nakukuha niya yung ibig niya na manatili bilang Senate President ng Senado. Na kung saan suportado siya ng mga ulupong ni Rodrigo Roa Duterte. No? Malamang, siguro nag-usap-usap sila. Sige. Siguro sabi ni Bato, sabi ni Bongo, ibibigay namin sa iyo ang suporta namin. Basta sikapin mo na wag ma-impeach si Sara Duterte. Yan ang nakikita ko. Ayaw nila kay Soto. Ayaw nila kay Ping Lacson. Ayaw nila sa iba pa. No, ang gusto lang nila si Chis Escudero na nagmimistulang aso ngayon, no, ng mga ulupong ni Rodrigo Roa Duterte. Ayaw nila sa mga senador katulad ni si Tito Soto na sa una pa lang ay humadlang na sa una pa lang ay nagsalita na patungkol sa kamalian o sa paglabag ng mga senador. Sa kautusan o sa batas na pinatutupad. Kaya gustong-gusto nila si Escudero dahil itong si Escudero ay handang ibuwis ang kanyang sarili para lamang sa pwesto.
handang maging tanga, handang maging swail sa batas na pinatutupad sa bansa nating ito, wag lamang matanggal sa kanyang pwesto. No? Kaya nga, siguro kung si Tito Sotto ay naging panig, no, na wag i-impeach si Sara, malamang baka siya ay maging Senate President. Dahil sa larangan ng experience o sa experience ng pagiging senador ay mas, sa tingin ko, mas malalim si Ping Lacson maging si Tito Sotto kaysa kay kay Asong Escudero. 'Di ba? So, ganun pa man, kung sakali man na malaro nila, mababoy nila, mayurak nila, mapaglaruan nila yung Senado, pati na yung batas na pinatutupad ng ating bansa, natitiyak ko na mayroon pa ring remedyo. Mayroon pa ring paraan para mapanagot si Sara Duterte sa kanyang mga katiwalian, sa kanyang kasalanan, sa kanyang kababuyan, sa kanyang pagnanakaw, o sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan. No? So naniniwala ko na may araw na talagang ipapakita ng Diyos kay Sara na hindi mananaig ang kasinungalingan at hindi mananaig ang kabaluktutan. At kahit pa meron siyang pera, bilyonarya siya, trilyonarya man siya, kung ano man siya, ipapakita ng Diyos na may kapangyarihan ang katotohanan para pasinungalingan yung mga kasinungalingan, mga kahayupan, kadramahan, katarantaduhan ni Sara Duterte. At naniniwala ako na isang araw makikita natin na mapaparusahan at makukulong si Sara Duterte. So yun po yung aking reaksyon sa araw pong ito. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.